Pero kumikita at maraming views. Oo. Alam mo, this girl, no, parang nakita ko sa kanya, she really loves attention. This so much attention. Yung gusto niya may media. At nagsasalita siya, nagpapaliwanag, kahit wala naman dapat ipaliwanag. Mga kaibigan, twice na niya inisnab ang NBI. Noong una, remember, na mga later part of November, when she was summoned by NBI para mag-explain. Kasi di ba nga dahil sa kanyang bitawang salita sa kanyang press con na may grave threat, di umano na pinapapatay niya ang presidente, kapag namatay siya. At saka ang speaker pag namatay siya. May inutusan na siya tao, may kinausap na siya. So parang nga kay Senator Bato, tawag doon, conditional threat. Actually, wala namang word na conditional threat. Kasi may kondisyon. Pero threat pa rin siya. Threat pa rin siya. Pero may nagsabi na active threat or whatever. Anyway, in-invite siya that time. At saka, remember, that was parang Tuesday yata yon na may supposed hearing sa Quadcom. Pero dahil meron siyang invitation sa NBI, nagpaliban ang Quadcom, pinaliban nila ang kanilang hearing to give way para sa hearing ni VP Sara supposedly doon sa NBI. Pero that morning of the scheduled hearing, ay nagpadala siya ng mga tao niya. Ng mga tao niya doon para may advance party para i-check kung secured. Alam mo naman siya pag president, vice president, hindi kailangan. SOB yun. SOB yun. Ngayon, pero hindi siya tumuloy. She just sent a lawyer at para sabihin na late na siya na-inform na hindi tuloy ang hearing sa Congress. Kaya ngayon, hindi na siya makapunta dito kasi kumbaga she was unprepared. Kumbaga. So pinagbigyan nila. So they moved the hearing to another schedule to December 11. That was the other day. Yesterday. That was Wednesday. Today is Thursday. Friday. Yeah, Thursday. 11 dapat ang kanyang hearing. Hindi na naman sumipot ulit siya. Bakit na naman? Sarah. Hindi na naman siya nasabihan? Na late? Kasi ang feeling niya, para bang napaka-bias ng DOJ tsaka ng NBI. Kumbaga, feeling niya hindi sila patas. Kaya she opted na feeling niya, hindi naman siya kailangan pumunta doon, pwede na yung lawyer. Pero syempre hindi. Sabi nga ng USEC ng DOJ, she missed that opportunity for her to explain. To explain her kung ano yung bakit niya nasabi. Anong pinanggagalingan niya. Yes. At di ba meron siyang complaint din. May complaint din siya na bakit ang presidente lang daw ang parabang ang piprotektahan, ang kanya security lang tinitignan ng mga NBI. Bakit siya? Napakarami rin daw niyang threats recently, pero bakit parang binabaliwala yun sa kanya? So, ang sabi ng NBI, it was one also the agenda na kanila pag-uusapan para mapag-usapan kung anong threat meron siya. Kasi nung chine-check nila ang kanang logbook ng mga authorities, wala naman siyang threat. Diyos ko, paano ka mag-threaten pa siya? Diyos ko, wala mo 400 yata kanyang security. May di pa ba siya kontento dyan sa dami ng security niya? Anyway, so ngayon, ang sabi ng ang balita ko, ang ginawa ng NBI, because ang NBI is under DOJ, binuo na nila, bubuuin na nila ang kanilang manifestations at kung ano mga complaints nila with the Vice President, isasabit na nila sa NBI kasi NBI na yung magpo-process. Yun ang sasabi natin, si VP Sara talaga, kumbaga, ang galing niya mag-elude, di ba, ng invitations. At parang hindi siya natatakot. Parang siya rin naman yung nag-open ng mga invitations para magkasuhan siya. Kagagawa naman niya lahat eh. Kagagawa niya kasi alam daw niya, she was made aware na even before this invitation ng NBI, ay marami na taga nakatakdang mga kaso isasampalaban sa kanya. So yun na lang daw ang pagkaharap niya bawat kaso. So she has already assigned different lawyers. Parang siya gano'n na yun, parang meron siyang criminal mind na inuunahan niya bago gawin sa kanya, eto ang gagawin nila sa akin. No, meron siyang gano'ng ugali, no? Yung sasabihin niya, sigurado, ganyan-ganyan, gagawin doon. Ganun siya. Magaling siya. Pinapapalusot siya, kumbaga pinangungunahan niya. Yung nga sabi niya na, why tungkol nga sa confi funds, diba? Sabi niya, bakit ako lang single out nila? Bakit sabi niya, bakit yung presidente, yung office of the president, napakalaki ng kanya mga confidential funds, mga 4 billion na ito, bakit hindi siya ginagalaw? Bakit yung ibang ahensya hindi ginagalaw? Bakit lang siya lang? Inday,
Kaya bakit ikaw lang? Because ikaw lang ang may red flag. Ikaw lang ang nakikita ng mga tao. Even during the Quadcom, nakita naman natin yung mga irregularities ng auditing, no, ng COA sa mga paggastos mo sa confidential funds, which is not just 125 million. It's 612.5 million sa both sa OVP at saka sa DepEd. Pero on the other side, sa akin lang to, pambalanse lang mga OT dyan. So wag na naman sasabihin, bias na naman ako dahil hindi nyo gustong sasabihin doon. Like, minsan, may grains of truth naman yung sinasabi niya eh. Like, ako na lang palagi, di ba? Which is really true. Walang siya palagi na question, siya tinitingnan. Pero on the other hand, bakit nga ba siya? Kasi nga siya palagi ang nagtatapuan sa... Yes, siya nagtatapuan sa exam. Sa exam. Alam mo, Inday Sara, alam mo, you represent truly the Filipino, yung ugaling Pinoy, no? No offense meant, mga kababayan natin mga Pinoy. Alam mo, di ba, halimbawa sa traffic, nahuli ka, halimbawa, for, halimbawa, motor, nagmumotor ka, wala kang helmet, di ba, nahuli ka. So, habang hinuhuli ka, nagkukumplain ka, bakit ako lang, bakit yung doon kanina, bakit hindi hinuhuli? Sakit ang Pinoy magtuturo. Kumbaga, hindi niya harapin ang problema niya. Kasi hindi niya alam na siyempre, may iba may nakakalagpas, hindi napapansin. Ito, nakita ka eh. Kumbaga, huwag ka naman damay. Sakit ang Pinoy ang nandadamay eh. Kung na lang wala, sabi nga ni VP uses the classic, sabi ni Gioberti, peanut butter defense. Spread the peanut butter, do not single me out. There are either confi fans, but not as unexplained and unsubstantiated as hers. Oh, you are right, Gioberti. Alam mo, Inday Sara, alam mo, do well. Alam mo, gawin mo. Kasama yung Chacha Kival na yun. Ito, basahin natin si Chacha Kival. Pero naglabas na ang COA ng resolution at walang nakitang anomalya sa confi funds niya. Now, it's the president's turn. Alam mo, lahat naman yan sila eh. Sisilipan ka naman dyan kapag may nakita sila ng mga medyo irregularities eh. It just so happened kasi sa'yo, napaka-glaring nga. Di ba nakita natin kung paano mo sagutin? Sabi niya, she wasn't evasive. In fact, during the hearings, no, she wasn't evasive with the Quadcom. Sabi niya, ang sa kanya, ayaw lang niyang sagutin ang mga questions. So the fact that ayaw mo sagutin mga questions, that's being evasive. Di ba? Anong definition mo ba na pagiging evasive just because yung, kumbaga, kumukonta ka na hindi mo sasabing true? You don't even speak. Kaya ibig sabihin, that's an evasion. Pero meron naman sinabi din si dating senador na Panfilo Lacson na ang mga confidential funds talagang hindi dapat pinag-uusapan o chine-check. Alam no, actually, ang pag-disburse nito ay confidential talaga. In fact, naka-feel ang envelopes dyan. But still, no, kailangan pa rin malaman ng COA, ng gobyerno, syempre as confidential as it may be, no? Pero kailangan pa rin malaman kung saan napunta. Kasi pera ng taong bayan ito. Confidential fund because it's not exposed to the public right away. Kaya na-expose lang ito because nga sa dami na irregularities, yung mga like, halimbawa, di ba, from the OVP, yung funds niyon, dapat ang may hawak doon ang special disbursing officer lang. Nobody else kasi siya accountable doon. Bakit inutusan ni VP Sara ang kanyang SDO na ibigay ito sa kanyang security officer, which is bawal? Sabi ni Gilbert but the conflict funds belongs to National Defense. NBI and other state security agencies, not the DepEd. Senator Lacson is wrong. Alam mo, totoo rin yan, ha? In a way, I love you, Pampi. Pero sabi ni Franksam na yun, mahiya daw tayong dalawa. Bakit? Oo, ang pag-usapan daw natin, budget ng PhilHealth na nawala. Lahat naman yan. Lahat naman yan. Kumbaga lahat yan. Pero bakit tayo mahihiya? Oo, hindi tayo ginagawa mas sorry, parang tayo, hindi tayo, wala naman kami kinupit ko. Kumbaga, alam mo yun, kumbaga, siyempre gusto niya ituro sa budget of PhilHealth, pero seriously, alam mo, lahat naman yan sila eh. Kapag binusisi, pwedeng mabuksan lahat yan. It's really open. It's being in a democratic country. Kaya lang naman dito is that yung kay Sara, kumbaga sagutin niya yung kanya. Ipaliwanag niya. Hindi kasi next tayo. Pero tandaan, sabi niya, Alan Pasmante, para sa akin lang po sana mag-umpisa sa presidente ng investigasyon. Dahil bilyon-bilyon confi niya, dapat hindi lang sa bias. Alam mo, Alan, yeah, you're right. Pero alam mo, may lumabas na yan eh, na chinek na lang yung confi funds ng president, intact, maayos. Maayos ang paggasta.
maayos daw ang mapapeles. Kumbaga, masyadong kumpleto ang documents. Talaga ba, Nay? Oo, kumpleto ang documents. Kunin ko nga yung bukas. So, kumpleto ang documents kaya hindi sila sisilipan. At saka, alam mo, ang presidente kasi, iba ang kanyang powers, di ba? At saka, iba ang kaya mas malaking kanyang confidence kasi siyang highest man of the land. At saka, he is the commander-in-chief of the armed forces. Kumbaga, iba, huwag ikumpara ni Sara ang sarili niya sa presidente. It's a different entity na. It's a different thing talaga. Sometimes the power of the president is really is powerful and we cannot do anything about that. When you become the president, that's the time that you would understand. Ito tama na sabi ni Dimetrix. The conflict fund of Sara was not wrong. The wrong part was her evasion from answering the questions about it. Tatalino talaga ng ating mga OOTs. Actually, dalawa yan. Ako, siguro I may agree or disagree with the conflict fund of Sara was not wrong. The conflict fund in itself is not wrong. It was never wrong. Any fund that's being given to mang departamento, magagamit siya. Importante yan. But the wrong part lang there was the style of disbursement. Was yung kung paano dinisburse, kung paano inallocate. Yung inallocate siya sa bagay na hindi niya dapat pagkagastahan. Kumbaga kasi may funds na, kasi ginagawa nila, imagine mo, confidential fund, i-apply mo sa tree planting. Ang confidential funds, i-apply mo sa pagkain. Sabi ni Gilberto, meron sinasabi, para ipasok ko lang, no? Sabi niya, I beg to differ. The President's country funds on national security, defense, and anti-terror is a secret. A state secret. Not like Sara's DepEd, which should be transparent. Yes, at saka wala nga dapat yung conflict fund kung tutusin ang DepEd. Kasi yung activities, yung confidential activities. Dapat sinisiwala. Pwede naman yun. Kumbaga, nakisakay lang sila doon. Diyos ko, nagkaroon ng mga summit ng mga kabataan, mga youth summit na yan, na hindi naman pala, yes, na-materialize yun. Pero activity yun ng AFP. Kumbaga, yung budget ng AFP ang ginamit doon, hindi budget ng DepEd. Ginawa lang nila, humingi lang sila ng certification para palabasin na naglabas nila ng pera pero hindi naman taga nilabas ng pera. Sabi ni Fernando Crisostomo na, si Chaps mukhang Duterte, halatang manansala po ako. Ano lang, sa atin dito is that face the music habang magandang tugtugan. Naalala ko lang nung panahon ni Binay kasi binoto ko, I was rooting for Binay to be the president. He was a vice president and he was on the number one during that time sa survey. At talagang bombarded siya ng kanyang pangungurakot di umano, kung ano-ano man pinagsasabi. Ending, hindi siya nanalo bilang presidente. As in, Melay, galit-galit sa kasabi, los mo, Jobert. Ano los-los? What's los-los? Los-los yung parang sa bayag. Hindi. Los-los. Sabi niya, ayun, los-los mo, Jobert. Melay, kung may los-los ako, ano meron ka? Si Jason. Ay, lasa niya, di ba? Feeling mo tama ka palagi. Ayun, no? Oo. Los-los mo, Jobert. Feeling mo tama ka palagi. Tama talaga ako, Melay. Alam ko mali ka. This behavior of Sarah, sabi ni Dimitrix, parang yun sinabi ni Dimitrix, this behavior of Sarah was very unbecoming of a lawyer. Yes, of a lawyer, of a public servant, of a high official. Kumbaga, alam mo, ang iniisip na kasi na yung sarili nila. Hindi nila iniisip yung kapakanan ng taong bayan. Tapos sabi ni Shena, sige, Shena muna, Job, kung ako man si VP, sasagutin ko lang ang tanong kapag tama ang tanong, not a question leading to self-incrimination. Nasa demokrasya tayo. Oo, pero may mga bagay kasi, nakita naman natin siya na, di ba sa Quadcom, napaka-blati ng lola mo. Di ba una nga, di ba ayaw niya mag-take ng oath because para sa kanya, ang mga resource persons are not obliged to take oath. Ang dapat nandun ay mga witnesses lang or something like that, no? At saka nung tinatanong siya, even naalala mo sa Senate about the book, yung libro na kay Rizal Tiveros, you know kung anong klaseng attitude pinapakita niya, na Diyos ko, nagkwento siya tungkol sa mga naitulong niya kay Rizal Tiveros during the campaign, na lapitan siya. Alam mo yung ganon, kumbaga, it's not just being evasive, no? Parang gusto niya talaga, iniiba niya para yung nililito niya. Kumbaga, para na ano tawag dyan, may tawag doon. Hindi nga naipusit nga. Di tinawag tuloy siyang pusit, di ba? Just because of that. Hernia, tawag ni Matet naman, hernia, dapat huwag los-los. Okay gusto sinabi ni Alam pa sa Monte, huwag po personalin si Nanay Zobert at Direct Saps.
Wag lang tayo mag-focus at mag-komento. Alam mo, totoo yan. Kami nga ni Alan, alam mo ba, kami ni Alan, kaya mahal namin yan si Alan. Totoo. Kasi when he says this piece, no, kapag naisip siya na ilalagay niya, at hindi sang-ayon sa kung anong personal na opinion natin, he would really say in a very respectful we manner. listen to him, to many of you there, at saka siya rin nakikinig din sa amin, at saka basta we just talk, we just have fun, kasi tingnan natin baka kumbaga yung AW legislation din tayo. Sabi ni Drew after night, good morning Direk Sabs and Nanay Jobert, mga hyper, alive and witty, kakaliw. Kasama ko pong nanonood, mga kapwa ko Pinoy nurses here in Boston Hospital. Drew Southler and sa Massachusetts and lahat ng mga Pinoy nurses dyan. At saka yung friend natin, a diversionary tactic ni VP, sabi ni Gilbert, you are right. Yes. Bon voyage siya today kay Rosette Macalino, mga Lindan. Yeah, ating pinakamamahal, isa sa mga pinakamamahal nating OOT dyan na nakipag-dinner sa atin. Balik na siya ng LA today, Friday. Remember, she told us. Nagkalat ng mga warrior. Warrior delicious, sabi na Hindi, okay lang naman yan. Okay lang yan, pero wag mo akong tawagin tungkol sa mga luslos. Ha, darling? Kasi luslos, pag nagsalita ako dito, baka hindi ka makatulog. Naku, ikaw malalost. Yan na. So kayo kung may mga... Buti na lang, edukado kami. Sabi ni Alan, kaya sabik na sabik ako lagi sa live eh. Nakaka-excite mga topic dito, umaandar ang kaisipan namin. Di ba dapat na? Tsaka kung ano man yung thoughts nyo, you share them with us. Kasi kami at babasahin din naman namin. At natututo tayo. Like sila Gibertis, sila Hines, yan sila Alan. At saka lahat kayo, actually marami kayo dyan. Ang dami namin natututunan sa inyo, it's not just us sharing our thoughts. Si Miss Nags ako, minsan talagang magpataray si Miss Nags eh. Nasa na mga bashers din, mamaya tayo. There's always a proper way to disagree. Wag po sanang mamersonal. Yun, totoo yan. Ikaw, OOT dyan. Ano ba ang yung take about sa pag-i-snub ni VP Sara? Yung sinasabi ni nanay na, ba't hindi niya sagutin? Kung hindi totoo, totoo. Pero kasi kakalkalin dahil nga, at ay magagawa, this is a number game. At madami sila. At saka marami nagsasabi nga, bakit palagi na kay Sara Duterte? Siya kasi ang star. Kinukuha niya palagi ang spotlight eh. Every week, di ba kung napapansin nyo, marami siya talagang bago. At saka latest lagi, hindi ito mga rehash ng mga kwento. Kumbaga ngayon, di ba, inisnab niyang NBI at sinabi niya bias, hindi patas. Di ba may sarili siya talagang paniniwala? So, ibigay natin sa kanya. Total, alam na niya ginagawa niya. She's old enough for her to do what she pleases, di ba? Yeah, sabi niya na dito sa OTD, kumbaga sa alimango, wagi sa taba. Yeah!